Ito naman battery charger. Ayan, share ko lang sa inyo. Ayan, ito mga paps yung battery charger na maliit lang. Pwedeng gamitin sa mga pang personal. Halimbawa, nalobat yung battery nyo, o pwede nyong i-charge gamit ito. Ayan, nakalagay siya dito 100 Ah. Ayan, tapos full automatic protection, quick charger. Mabilis siya mga paps, mabilis mag-charge. Kasi malakas yung charger na to mga paps, kahit maliit lang siya. Maganda tong gamitin pang personal. Testingin natin, may nagpapa-charge kasi dito eh. Eto mga paps, turo ko na rin sa inyo kung paano gamitin. Bali nakalagay dito sa harapan niya, ayan, full automatic protection, quick charger. Tapos pwede siya 24 volts saka 12 volts. Tapos yung charging indicator ito. Tapos ito may LED monitor mga paps. Tapos dito meron siyang charging mode, automatic tsaka manual. Kapag maliliit na battery lang yung i-charge natin, halimbawa ito pang motor, mas maganda sa automatic nyo lang ilalagay yan, kasi malakas po yung manual mode na ito. Kapag naka manual mode tapos hindi nyo nabantayan, yung battery kasi na to mabilis mag-iinit. Tapos pag hindi nyo nga po nabantayan, lolobo po yan, lolobo na ganyan. Kaya kailangan pagka motorcycle battery, babantayan nyo po. Pakita ko sa inyo mga paps yung ano nya, yung output nya kapag naka manual mode tsaka naka automatic mode. Kabit lang natin dito muna sa positive. Titingnan yung mabuti mga paps yung clip nya kung sa positive. Dapat sa positive. Pag kasi nagkabaligtad yan, baka masira yung charger, diba? Ayan, milaw na yung LED monitor. Ayan, kung mapapansin nyo, nakalagay dito full charge na siya. Siguro may charge na to, pinapacharge pa. Ayan, nakalagay na lang dito sa automatic. Ayan, charge natin. Saksak ko na. Ayan, nagcha-charge naman siya. Ito, pagka ganyan, nagcha-charge po yan. Tapos blinking yung charger indicator, nagcha-charge na po yan. Kung mapapansin nyo, umiilaw dito 12 volts kasi 12 volts lang yung battery yan. Tapos naka-automatic lang tayo para hindi ma-overcharge yung battery. Ngayon, testingin natin kung ilan sukat yung output ng battery, ng charger. Gamit tayong voltmeter. Ito, yan. Gamitin natin ito. Tap lang natin ito sa positive tsaka negative. Makikita na natin yung output nya. Maganda sana kung nilagyan din nila dito ng indicator na ganun yung 12 volts. Kesa yung gumaganyan-ganyan. Pero okay lang yan. Yan. Gamit tayo ng voltmeter. Ito. Yan. Naka 14 lang siya mga paps. Pagka naka automatic mode yung charger, ito. Ang pinaka malakas na output niya 14 lang. Ayan mga paps. 14.2, 14.3. Hindi ma-overcharge yung yung battery na maliit. Ayan. Ngayon mga paps, itatry natin na manual mode. Pindutin natin manual. Ayan kalakas. Pumalo na siya dito 16 volt. Pagka ganyan mga paps, malakas yung pasok ng kuryente dito sa battery. Mag-iinit po yan. Siguro mga 1 oras lang mainit na po yung battery na yan. Kasi kahit na maliit yung charger na to, malakas po yan. Ayan 16 volts. Kaya kailangan pag mga maliit na battery, manual mode nyo na lang. Ay, manual mode. Automatic lang. Ayan. Dito kasi manual. Ito automatic. Pag maliliit, manual nyo na lang. Ay, automatic. Mali ako Okay mga paps, ngayon pwede nyo rin gamitin yan sa malalaking battery. Testingin natin. Meron akong malaking battery dito, magpapacharge din Subukan lang natin kung gagana. Ito Motolite na Enduro. 3SM ang size nya. Bigat. Ayan. Okay. Papatayin ko muna mga paps. Papakita ko lang sa inyo. Bunutin muna natin para safety. Ayan. Tapos tanggalin natin to. Okay. Kabilang muna natin yan. Lagay natin ito sa negative. Syempre. Kailangan maigpit mga paps para hindi siya, kumbaga, hindi naglulus. Ayan. Okay. Maigpit na yan. Halimbawa na lobat yung battery ng sasakyan nyo, pwede nyo i-charge dito.
Pwede naman mga paps kahit nakakabit sa sasakyan, basta naka-off yung makina. Pwede nyo namang i-charge yung battery kahit nakakabit. Wala naman sigurong problema doon dahil naka-off naman sa susi. Kung tinatamad po kayong tanggalin yung battery, gumamit na lang kayo ng extension para umabot. Ngayon sasaksak na natin ito. Ayan. Okay, nagbi-blink na siya. Medyo lobat yung battery na to. Ayan o. Ito lobat talaga to. Ayan. Testingin ngayon natin yung output. Gamit yung voltmeter. Ayan. Naka-automatic mode siya. Testingin natin ano. Ayan. Ito mga paps. Lagay lang natin to sa positive. Positive tsaka negative. Ito mga paps. Ano, 14 lang din yung output na binibigay ng charger. Pagka ganyan mga paps kalaki yung battery ni charge nyo, halimbawa mga 1SM, 2SM, 3SM hanggang 2D, 4D, 6SM, ayan. Eh kailangan naka manual mode tayo. Lipat natin manual mode. Ayan. Ayan mga paps. 15 volts na siya. Pagka medyo napupuno na yung battery, hanggang 16 volts yung kayang ibigay ng charger. Ayan. Kaya kahit na ganito kalaki yung battery, mapu-full charge mga paps. Subok na namin to, itong charger na to. Itong charger na to, pwede nyo gamitin to pang personal. Kaya halimbawa, meron kayong mga dosi-dosi na battery. Ayan. Ginagamit ito sa mga pang-ilaw. Halimbawa, nanguhuli kayo ng palaka, ganon. O kaya, ng pang-oryente ng isda, ganyan. Ayan na. Mga dosi-dosi, pang personal use nyo para nakakargahan mabuti yung battery. Kung gusto nyo pong makita yung loob ng battery charger, papakita ko sa inyo mga paps. Kasi yung iba nagre-request din na pwede daw bang buksan to tapos titingnan nila yung loob. Gusto nilang makita yung loob bago sila bumili. Papakita ko sa inyo mga paps yung loob na ito. Sa ngayon mga paps, ang presyo niya nasa 700 pesos. Ilalagay ko yung link sa description box para kapag gusto mo mag-order, click mo lang yon. Masasabi ko sa charger na to, sulit na to kasi 700 pesos lang meron ka ng battery charger. Tsaka malakas siya talaga, kaya niyang i-charge yung mga malalaking battery. Yun lang, na-share ko lang sa inyo mga paps. Baka kasi gusto niya rin bumili ng battery charger. Ito, recommended din to mga paps. Maraming salamat po sa panonood. Kung di ka pa nakasubscribe, click subscribe. Maraming salamat po. Bye bye mga paps.